Aray! Ow! Teka, saan masakit? Yan, yung kanan pa ako masakit. Ayan. Ito. Diyan. Yan. Gusto mo massage ko? Oo, yes, please. Oh, aray! Yan, sakit. Ow! 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 Ay, Kailangan malagyan ng yelo yung paa mo. Para hindi kumiro tsaka mamaga. Sandali lang ha. Kukuha lang sa baba. Sige. Tanda. I think we can take a 5-minute break. Break muna kayo. Sige. Sorry ka na lang, Jim. Pero hindi ko kaya mag-usap kayo ni Jera. Mas exciting kaya kung lalaki yung mag-aap. Ma'am, okay lang ba kayo? Hindi, Olga eh. I'm trying to call my husband, but he's not answering my calls. And right now, parang pinatayan pa niya ako ng phone. Ma'am, huwag naman niyo po sanang iisipin na nakikialam ako pero may pinag-awayan po ba kayo? Actually, dapat pag-uusapan namin ngayong gabi yung problema namin. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng emergency dito sa work. Hindi kaya nagtampo siya? Nainuna ko to kasi sa lakad namin. Nga, ma'am? Ba't naman po siya magtatampo? Dapat nga po alam niya, ang laki ng responsibilidad niyo bilang presidente ng kumpanya. Saka, ang dami po naming empleyado na umaasa sa inyo. Dapat nga siya pa yung unang makaintindi at sumuporta sa inyo. Kaya ako nga sinusubukan tawagan para makapagpaliwanag ako ng maayos. Ano? Paano yan, ma'am? Parang ayaw niya kayong kausapin. Di man lang niya inalam yung side niyo. Mas inuna pa niya yung tampo niya kaysa pakinggan kayo. Betsy. Tara. Yan. Straight mo. Kaya mo lang ito nakaparang sa paa mo. Para hindi lumala yung pilay. Sige, iwan ko na to. Pababa na ako. Baka bumalik na rin si Gina. Dali. Ano ka bababa? Di ba cancel na yung dinner niyo? Sino may sabi? Naantay ko siya, baka na traffic lang. Hindi ka ba niya tinawagan? Hindi mo ba alam? Alin? Oh, ayun oh. Nakita ko sa social media post si Olga, nasa office pa sila. Nandyan si Gina. Mag-overnight daw sila kasi may tinatapos silang importanteng report. Teka, hindi naman siya nagsabi sa akin Alam niya naman na maghahanda ako ng dinner sa aming dalawa Nag-promise pa nga siya na pupunta siya para ayusin na namin tampuhan namin.
Sorry huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Pero obvious naman na kinalimutan na ni Gina yung promise niya sa'yo. Mukha namang mas importante pa sa kanya na isolve yung problema ng kumpanya kaysa yung problema niyong mag-asawa. Hindi ka man lang niya tinawagan, hindi ka man lang niya tinext para hindi ka mag-alala. Sorry, pero parang wala namang konsiderasyon si Gina. Nakakotse na ni Dad yun, ni Gina. Bababa na ako. Hindi rin maganda nandito ako. Bakit wala naman tayong ginagawa masama Kahit nga, di magandang tingnan na magkasama tayo sa kwarto. Tapos ganyan yung tsura mo. Kukuha na lang ang yelo sa lugar. Good evening po, Dad. Gerald, I want to be honest with you. Pagkatapos nating magpangabot kagabi, hindi ako natutuwa na pumalik ka. Pero dahil alam kong kailangan ka ni Gina at kailangan ka ng anak mo, ikimkimin ko na lang lahat ng aking nararamdaman. At magiging civil ako sa'yo. Actually, Dad, gusto ko rin hong kausapin kayo. Gusto ko lang din hong mag-sorry sa inasal ko po sa inyo. Pasensya na ako kayo, naging bastos ako. Kapag-isip-isip po ako at kinausap po ako ng nanay ko, na-realize ko na wala ko talaga ako sa lugar. Pasensya ka na rin at nagkasakitan tayo. And I'm glad that you took the initiative para mapansin ang iyong mga pagkakamali. Pero hindi ko mapapangako na magiging okay tayo agad-agad. At I'm really happy na nauna ka na mag-sorry. Mangako mula sa akin, huwag mo nang gagawin ulit ang makakasakit sa akin. Opo, Dad. Pangako po.